The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Mabuhay ka, Brad Jeff, and thank you for finding time to be with us kahit na ikay nakabakasyon. Good morning, Pated. Good morning, Cha. Ni hao. Kumusta tayo dyan? Oo. Kahit alam ko na walang bakasyon sa paghahatid ng magandang balita, oo, Brad Jeff, but again, thank you very much. Hen hao. Yan ang sagot dyan. Ni hao ma, hen hao. Hel hao. Yan. Okay, pero Good yan, morning. yan di ba? Iba ang salita dyan, Brad Jeff. Tama? Oo nga, iba. Cantonese ang salita dyan. Yeah. Nagkakaintindihan naman kami. Maitan. Sana all. Alam mo naman ako, I'm half German, half Shepherd. So nagkakaintindihan kami. So, Ni hao ma. Sige. Okay. So, Brad Jeff, anong ating magandang balita today? batiin ko lang muna, pinabibati na aking inaanak na si Adrian at Carrie Bicomong. Lagi nakikinig sa'yo kanilang magulang. Resty at Au Bicomong. Thank you for listening. Yan. Ayan. Question po. Sandali muna, yung housekeeping kumakatok, Brad. Ay, sorry. Sinabihan ko, do Naka-do not not disturb. Naka-do not disturb Hindi kasi sign. yung sign nasa loob eh. Ay, yun lang. Baliktad. Oo. Okay. Kabisado talaga ni Ted, ano? Oo nga. Oo. Housekeeping. Sige. Okay, go ahead, Brad. Go ahead. Sige, may tanong ako sa mga kababayan natin. Minsan ba pinangarap nyo po na makapagsimula muli? Or parang alam mo yun, yung you can turn back the time para maiayos yung buhay natin. Alam niyo po, regret is one of the worst feelings in the world. Lahat naman po tayo, if we're honest, ma-admit natin na may mga regrets tayo over past actions, mistakes. Maring magulang ka ngayon or maaring may asawa ka at marami tayong regrets o maring single na tao ka, estudyante. Pero ito magandang balita sa 2 Korinto 5:17, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Ano ibig sabihin ng Apostol Pablo, the old has gone and the new has come? Ano po ba yung luma? Yung lumang buhay po, yung condemned life, yung life na separated sa Diyos, lumipas na raw yan. Yung lumang buhay na nakagapo sa addiction, corruption, depression, yung lumang buhay na punong-puno ng guilt, shame, pride, selfishness, condemnation, destined po yan for God's wrath. Sabi ni Paul, pinaglipasan na yan, parang oras, lumipas na, hindi mo na mababalikan. So what does Paul means po na new? Ito naman po yung bago. Ito ibig sabihin na to, unused, unworn, hindi nasuot, kumbaga hindi siya pre-loved. Sabi nga ni Chacha kanina, hindi po tayo tumatanggap sa Diyos ng recycled life. Hindi po. We receive a brand new life. It's as if yung lumang Jeff wala na, hindi nag-exist at all, yung bagong Jeff nandito ngayon. This is good news. Kaya ito po, yung ibig sabihin na to, God's grace is bigger than our past sins. Maaring hindi nawala yung consequence ng mga kasalanan natin. Okay? Pinabayaan mo mga anak mo ngayon, walang amor sa'yo. Okay? Yung misis mo sa makabilang bahay ka, ngayon nakipaghiwalay sa'yo. Pero, hindi ibig sabihin na wala ng solusyon. Bibigyan tayo ng grasya ng Diyos habang dumadaan tayo sa consequence na labanan ang mga pinagdadaanan natin. Dahil dadaan lang yan, papaguhin ng Diyos ang mga pinagdadaanan mo. Kaya, kapit lang po. Binigyan tayo ng Diyos ng dahilan upang maging masaya at peace at wala na pong dahilan para mamuhay sa nakaraan. In Christ, we have been given an ultimate do-over. So, as I end, each day is a blessing. Bawat gising po natin is a gift from God. A new opportunity to live under His grace. So, kargado ba ng buhay mo ng pagsisisi at bigat? Lapit mo yan kay Lord. Sabi sa 2 Korinto 5:17, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Amen. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Ay manalangin, Panginoon, salamat po. Sa mga taong namumuhay sa galit, namumuhay sa unforgiveness, namumuhay din sa consequence ng kanilang kasalanan. Parang feeling nila wala nang pagkakataon makabalik muli. Lord, hindi totoo yon. May pagkakataon bumalik muli. Hindi nila kailangan maging mabait. Hindi nila kailangan maging palasimba. Come as you are, sabi ni Jesus.
the more ka may humility, the more the Lord ili-lift up ang sitwasyon mo sa Kanya. Salamat sa grasya sa mga taong gusto magbago sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, salamat po muli sa pagkakataong ito na aming mapakinggan ang napakagandang balita mula kay Brad Jeff. We pray sa kanya pong pagmimisyon kahit na po nasa saan siyang panig ng mundo. Patuloy po ang kanya paghahatid ng magandang balita. And definitely, Lord, we pray para po sa success ng kanyang ginagawang pagmimisyon. In Jesus' name, we pray. Amen. Yon, Brad Jeff. Salamat na marami, Brad, ha? Thank you. Sincerely appreciate it. Kahit nasa saan ka, tuloy ang paghahatid ng magandang balita. Brad? Sana ngay mapagtagumpayan ko ang aking vision today kasi nanginginig na ako dahil alam kong magsha-shopping ang aking misis. Hindi, joke lang. Ang aking misis. Si Grace, nag-birthday ng isang araw. Napaka-low maintenance. Wala nga request kundi magkape lang kami. So, thank you. Very nice. Ang panahon ngayon dyan, mainit. Mainit, Brad Ted. Hindi katulad sa atin dyan. Medyo humid. Medyo dito, medyo dry. So, Oo. maganda naman ang panahon. Okay, sige. So, salamat na marami, Brad. We'll catch you again tomorrow, Thursday. Thank you. Maraming salamat, Brad Ted. Thank you so much sa mga nakikinig. Patuloy nakikinig. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad.